may pasok. Talagang in demand na ngayon yung mga e-bike na ano, na sasakyan. Pagkaalam ko ang e-bike ay magkakaroon na ng magkakarehistro ba yun o lisensya ang driver? Hi! Yung nag-aataas sir eh. Ginabagawa kabagalang bumili ng cellphone. Ano? Okay na? Yes, magandang hapon sa inyong lahat mga kabossing. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Isang magandang hapon, araw po ngayon ng linggo. At tulad ng dati, pagkaganto pong oras ay medyo pahinga na tayo. So, dito tayo nag-intro sa sa garahe ko at medyo nadismaya ako sa dumi ng garahe. So, ako naman may instruction na sa kanila na bago umalis ay maglilinis. Kasi nga po medyo naiirita ako pag madumi ang lugar. Kahit pa sabihin garahe ito ay ako ako naiinitan ako pag madumi. So ayan, magandang hapon at sana po ay samahan niyo muli ako sa aking maikling video ngayong araw na to. At least magkaroon po tayo ng video ngayong linggo ito at I think 6 days nang wala akong video, wala akong vlog. So samahan niyo uli ako mga kabossing kahit mga simpleng video lang. At siyempre lagi naman na ako ay nananalangin na sana yung mga subscriber ko at saka mga viewers ko ay lagi nga sa maayos na kalagayan. Ayan mga kabossing, samahan niyo ako dito at dito muna tayo magpalipas ng ng oras. Bali kanina pa ako dito mga kabossing, naglinis na ako ng konti at talagang napakadumi. So medyo nairita ako. So ay siguro isang araw talagang ipalilinis ko muna to. Itong labas na to ayan ang dumi. Ayan. Dito muna tayo mga kabossing at tingnan natin kung ano magagawa natin dito ngayong araw na to. Ayan, kanina ay nakita ko talaga na napakadumi nito. So winalisan kong lahat yan. Medyo may kalakihan po itong garahe kung itong mga kabossing. Tingnan mo yung mga kabossing, ang gulo-gulo. So ayaw ko kasi ng ganyan. Medyo nag-iitang ulo ko pagka medyo pag madumi. So ayan medyo magulo. Hindi ko na ito pinakaliman kasi dito naka stay yung yung isang driver ko. Ay naku, dito pa yung makina na pinalitan namin. Andito pa, dapat ito ay doon ilalagay sa lugar na yun, sa tabi ng mga radiator. Medyo iwas-iwas lang tayo sa ating kapitbahay at maingay. Ang daming video okay. Pag araw po ng linggo ay talagang ganyan dyan sa tabi ng apartment ko, ng garahe ko. So dyan ako medyo naiirita kasi dapat pagka may apartment ka, dapat responsible ka kung hindi ka nakakaabala sa mga katabing bahay. Kasi once na nagpaupa ka, ibig sabihin nagninegosyo ka, dapat hindi ka nakaka-istorbo o nakakagulo sa mga kapitbahay mo. Meaning kung maghahanap buhay ka, i-sure mo na hindi ka makakaperhisyo sa mga kapitbahay mo. At ako naman po ay nagtayo din ng apartment, pero sinisigurado ko na hindi ako nakakaperhisyo sa mga katabi ko. Kasi dapat pag kumukuha ka ng tenant ay lagyan mo ng bigyan mo ng regulasyon. Huwag yung tanggap ng pera. So ayan, medyo nakakabingi. Lalo na doon sa bahay ko mga kabossing. Talagang maiirita ka. Siguro nung kantahang maayos,
siguro ma-relax ka. Kaso mga kantahang lasing hindi natin porsunado ang mga ganun mga kaboss. Parang ewan ko ba, basta hindi ako natutuwa sa mga ganung kaguluhan. Sabihin na natin na hindi sila nanggugulo, pero maririndi ka yung mga kumakanta na wala sa ayos, then sisigawan pa. Para bang hindi ka marirelax talaga kung ikaw ay nagpapahinga, kung ang kapitbahay mo ay ayan, sigawan ng sigawan. So baka tayo makapiright. So kinakailangan natin na medyo lumayo-layo ng kaunti. Try natin linisan tong mga gilid na to. So yung matitira ay saka na lang kasi sobrang damo na. Ayan, linisin natin pati dito. Ito nawalaan na rin sa ayos. Linisan natin mga kabosing. At mukhang pag hindi natin nilinisan, wala talaga tayong aasahan. Let's go.
mga kaboting, hindi na tayo tumuloy ng ano natin kanina, ng video natin kanina, at sobrang ingay doon sa kapitbahay namin. Kaya tinigil ko na yung ano, pagbibideo. So ngayong hapon, taas mo yung side mirror mo, ilabas mo. Ay tayo may pupuntahan mga kaboting. Bibili tayo ng GoPro. Medyo dilim na. So lakas naman ito mo. Medyo dilim ng pag-alis natin, pero saglit lang naman, malapit lang naman mga kabosing. Diyan lang sa bayan. Sa may ano yan? Abinson ba yan? Sa Abinson. Kasi experience namin mga kabosing, mas maganda sa Abinson, walang masyadong mga ano, mga cheche-buretse. Oh, lumayas na yung bata, oh. Saglit lang to mga kabosing. Hindi tayo nakapag-vlog ng maayos mga kabosing doon sa ano, sa garahe ko. At ang daming may okasyon, hindi na magkarinigan. Kaya tinigil ko na. Makaka-copyright tayo eh, o na tugtugan. Saglit tayo sa bayan. Mga kabosing, dito sa amin ay napakarami ng e-bike. At halos ano, lalo pag may pasok, talagang in demand na ngayon yung mga e-bike na ano, na sasakyan. Pagkaalam ko ang e-bike ay magkakaroon na ng, magkakarehistro ba yan o lisensya ang driver? Kailangan na rin yata ng lisensya. Oo, yung mga e-bike driver mga kabosing ay pagkaalam ko kinakailangan na rin yata ng lisensya. Dapat lang na may rehistro din yan, kasi minsan nandun nalabas din ng ano eh, ng highway mga kabosing eh. Ito depende siguro. May mga bayan na ina-allowed yung mga e-bike na dumaan ng highway, pero meron namang bayan na hindi, bawal. Pero yung e-bike ko kinuha ng barangay. Ha? E-bike ko kinuha yung ano, pangalan ng barangay. Pangalan ko ng barangay. Bakit? Mga e-bike. Sa loob ng barangay. Bakit? Sino kumuha? Parang iaano na rin na. Sino kumuha? Kasi yung nag-aano lang ako sa center. At yan diba may e-bike na? Pag-step up po, i-rehistro natin. Kasi bakit po? Rehistro. Kailangan na to. Rehistro siya sa LGU. Pero hindi sa LTO. Ibig sabihin, magkakaroon ng papel lang ano, e-bike. Ano na, may race sa lisensya naman, parang tricycle din. Magkakaroon na rin ng lisensya ang ano.
doon sa mga may e-bike mga kabosing, parang pinopropose na yung ano, magka-lisensya at magkaroon ng rehistro ang yung mga sasakyang e-bike. Sa atin. Dito sa amin sa Cavite parang ano, parang pinopropose na. Hindi pa. Para propose pa lang. Oo. Mga kabosing, dito tayo sa ano, sa Walter Mart Dasma. May ano dito eh, tindahan na, saan ba tayo bibili? Sa Avinson na lang para mabilis. At medyo gabi na, madilim yung ating video. Nagka-problema yung cellphone ni ano eh, yung misis para ano, Short na kaya bibili siya ng cellphone. nasa may Hindi maring washing. di ano, hindi bibili. Ilagay mo sa kwarto. Ito na lang tayo kaya nila. Ito, aalis. Ma'am, saan ka po pinangala? Ito makikita yung detail. Ngayon ka lang ba kukuha ni sa ganyan? May Gmail po ba kayo, Gmail? Wala yan. Mga kaboso yung kukuha rin, no? Wala yan. Ganito po. Ano to? Anong cellphone to? A35 sir. A35 Samsung Galaxy. Maria Cristina. Ganda. Kailangan niya ng cellphone kasi hindi maaaring walang cellphone, may tindahan siya. Pangalan po yung store nila. Ang kukunin niya ay Ganito po. Samsung Galaxy 35 5G. Yung camera niya sir. Oh, ang ganda nga oh. Alin? Sa video sir, meron na siya tinatawag na stabilization. Ah. Kahit nag-video kayo sir, kahit shaky, naka-focus lang yung video sa kanya, hindi si shaky ng video. Ah, parang naka-establish. Sir, pwede yung pag-uwi ng megapixel, 50, maximum niya sir. Harap po ganun. Hmm. Tapos sa video sir, tinatawag siyang continuous video. Pag nag-video kayo sir, kahit dilipat niyo yung Ginamit camera, yung 0999. Ginamit ko. tuloy-tuloy pa Oo rin nga siya. na. Hindi siya nagkakat. Pwedeng pang-vlog yan ah. Oo, Yung pwede isa rin pa sir. po. Yung isa pa po. May ilagay mo vlog. 6
Ano? Meron na siyang tinatawag na 0.5 sabihin. 900? 0.5 yan. Mhm. Para hindi rin siya safe. Kayo. Kaya pa po kung pwede pa isa pang pwede dito ang kape. Pwede nga ito tumbler. Mahal. Saka nakaganda siya kasi naka IP67 na din siya. In case na, kaya cellphone niya nakalagay sa motor niyo, sir. Nakabuta kayo ng ulan. Hindi kayo mag-worry na masisira yung phone niya, sir. Oh? Kasi nakawala na rin. Ito? Opo. Naka IP67 na rin. Ang maganda mga Kaya kabosing, madrap kahit niyo, maulan, nakabuta kayo ng ulan, basa kayo ng ulan. pwede daw Hindi siyang mabasa. siya masisira, sir. Hindi siya mapasok ng tubig. Kahit pangalan lang. Bagay na bagay. Ano? Kahit na kaya, siyempre, galing sila pa sa yung kamay niya, ma'am. Eh, sir, ano ba yung phone? Okay lang. Okay. Plastic. I-explain na ni, ano? Ang pangalan? Jobert. Jobert. Sa ano siya? Tagal bumili. Ang tagal. Dito tayo mga kabosing sa Vivo. Sa Realme. Sa Oppo. Samsung. Pag hindi pa ito nakabili, ewan ko naman. Nandito ng lahat. Kaso ang laki hinihinging down sa inyo, ma'am, no? Sa baba. Oo, di ba? Eh wala naman problema yun, basta mababa naman ng monthly. Pero kaya niyo mag-down ng gano'n. 80 mo. Oh, basta walang interest mo siya. 72 lang, pwede na. Tagal lang. Wait lang. Mga kabosing. Ang tagal nang bumili ng ating kasama ng cellphone. Oh, my. Mag-hi ka. Hi. Dublag ata sir eh. Binabago ang kabagalang bumili ng cellphone. Ano? Okay na? Bye-bye. Asa itong pa? Yung meron pang meron pa rin. Kasi magsasayid ko. Ma'am, dito na rin natin bubuksan ko. Ito ang daw yung cellphone ko. Uy, nang meron siya, pinakano mo? Mga kabosing, kuha kami ng cellphone. Ang tagal. Wala kasing prepare na unit na ano eh. Bibilhin kaya nagtagal eh. Gutom na ako. Hindi kasi maaaring walang cellphone si Mrs. kasi may mga tindahan yan. May mga Gcash yan. Pero nakakita na yata ng ano. Nakukunin mo. Parang nakapili na siya ng kanya kukunin ng cellphone. Mga kabosing, dito pa rin kami. Ang tagal. Hindi pa rin natatapos. Nagpapalaga ng hydro. Anong tawag yan? Hydrogen. Hydro. Ano tawag doon? Hydrogen. Hydrogen. 1197. Ano yan? Kano palagay ito? 700 na eh. Opo, piso na lang. Puro gas-gas na lang mo sa gas ba? Dami nga mo. Sayang. Nakakasabi yung asawa. Wala ba yun? Ha? Wala eh. Sakto lang naman yung laki. Oo, ay niya naman ang sinabi. Sobrang discriminate niya. Nakita mo. Nandito sa dugo. Nilait yung asawa. Grabe. Yung asawa ng pinag-pinag. Marami ng gas-gas. Ayun, sir, kita nga yung ibang lagi. Siguro sa paglilinis ko yan. Saan po, sir, sa bulsa? Pero naka-flip ka yun. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa bahay. At inabot na tayo ng gabi. So,
Ang tagal bumili ng ano. Namiss ko ng cellphone. Kapipili na kapipili. Parang inabot kami ng ilang oras. Kaya ano, hinabi na kami. So ano, inabot na ako ng gutom. Ganun ako mga kabosing eh. Mainipid ako sa ganyang pagbili na matagal. Pakiramdam ko pag ako pipili ng ganun, ganun katagal, ay lalong palpak yung nabibili ko. Kaya nainip ako. Ayoko na matagalang pamimili. So wala tayong choice kundi maghintay. Kasi ganun talaga yung mga babae kung pumili. At nakabili naman siya ng cellphone. Ang nakuha niya ay yung latest na Vivo. So ang mga kabosing, share ko nga lang pala. Ito nung isang araw ko pa naalala ko. Ito yung e-bike ng misis ko na mag-iisang taon na. Ang dilim. Itaas mo nga, mag-iisang taon na pala to. Isang taon na palang mahigit to. I-atras mo nga. Ano to? Kinuha na yung mga pangalan ng barangay ang pangalan ng misis ko para i-require yata na ano na to. Magkakaroon na siya ng rehistro. So ayan. At awa ng Diyos ay ubod ng dumi na hindi na nililinis na may-ari. So ang pagkaalam ko rin, magkakaroon na rin ng lisensya yung mga nagdadrive ng e-bike kasi marami na rin talagang nakakalayo na e-bike ang ginagamit lalo kung 4 wheels. At ito ay gamit na gamit lalo sa mga estudyante pag may araw ng pasok. Rap, punasan mo nga punasan mo nga yung e-bike mo. Ito naman o, ang dumi. Talagang malinis ho kasi ang may-ari kaya ganyan ang hitsura. Ayun, ang sa akin naman, okay lang na magkaroon ng papilyang ganyang sasakyan kasi nagko-commute, nandun siya sa mga highway minsan. Pero dito sa Dasma bawal sa highway yan. Parang doon lang sa mga looban sa subdivision. Sa mga inner road lang. Service sa school. Ha? Madami nagse-service sa school. Saan? School service. Yan, mga school service. Pero hindi po pwede yan sa ano, sa highway. Pero nakikita ko meron na rin nadaan sa highway. Pag malapit na yun. At napakadelikado po yan pag sa highway. Gawa ng may posibilidad pong pag nadaanan lalo ng mga mabilis na truck ay masalimpad yan, baka mabaliktad. Yan kaya nga ang pinili ng misis ko ay yung 4 wheels ay para hindi daw baliktarin. At medyo kumukupas na nga ang bubungin. Isang taon na pala mga kabosing to. Pero awa ng Diyos eh, hanggang ngayon eh, ang ganda pa rin manakbo. Matipid po sa diesel to. Wala nga palang diesel to. Ito nga pala ay kuryente lang, charge lang. Ano to? Kumupas na pala yan eh. 2 weeks, mahigit, bago i-charge. Ayun, 2 weeks daw siya bago i-charge. Tagal din. Ano nang mileage nito? 900 mahigit. Oh, malapit na mag 1,000. Tapos ang charging time nito, 10 to 12 hours. Ayun. Charging time, 10 to 12 hours. At yun ay 2 linggo nang gagamitin. Isipin mo, Mas maganda yung umaga. magwa 1,000 na rin ang kilometrahe niya pero wala pong naging talagang malaki kayo nabang pamamalengke sa mga bata pag sa school. Ayan. Kaya napakaganda rin ng mga naka-invento ng e-bike na to. Ang alam ko nagiging lang nito, mga kabosing, ang makina naman nito yung mga iba eh halos isa naman. At ang kapasidad niya sa milya sa ano bang tawag? Yung kilometer per hour ay 30 lang. Pinakamabilis na yun. 30 kilometer per hour. Ayan. Ang dumi. Na kung hindi pa na-videohan ay hindi nilinis. So ayan mga kabosing, at hanggang dito na lang yung video ko at na-share ko lang. Pasensya na kayo sa simpleng video ko, sa simpleng vlog, at least mayroon po tayong vlog ngayong week na to mga kabosing. So ayan,
dito na natin tatapusin ang ating video at until next video na lang, sana po ay kayo mag-iingat lagi. Until next video na lang mga kabosing, bye bye.